Masayang Tahanan. Ang programang ito po ay inihahatid ng FMYY sa tulong ng Kobashi no Chiki Kada ni Torikomu NPO to Hojoki ni Yori seisaku shiteimasu. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Valerie. Ang programang ito po ay inahatid sa inyo ng FMYY. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang programang ginanap ng MT at saka ang AWEB po. Ito po ay pinamagatang paano mapapangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan. So, ito po is about sa mental health po. Ang ating pangunahing tagapagsalita ay si... ako si Hiromi Yamauchi. So, ako ay taga Hiroshima University, associate professor ako. Ako ay clinical psychologist. Ngayon, nagtrabaho bilang harassment consultant. Nag-aaral ako ng counseling psychology nasa Pilipinas. Nag-master ako sa Ateneo de Manila University. So ngayon, mag-lecture ako para sa mental health in Tagalog, para sa at saka English saka Japanese. So, and then I talk about at first about ano ang kalusugang pagkaisipan ng parang definition, and then mag-issue ng konektado sa kalusugang pagkaisipan, and then okay, just ano ang nagpapataas sa pagdanas ng condition sa kalusugang pagkaisipan ng tao. Saka so I talk about kabataan, anong alaga ng kabataan. That age is very important to have the good mental health basis for the whole rest of life, parang ganon. So, kahalagahan ng burang edad ng kabataan, ganon. Tsaka, I also talk about the mga kadahilanan sa kalusugan ng isip. So, ito ay mental, emotional, and social, and then anong klase ng mga mental problems, like the mental disorders, tsaka personality disorders, and neurotic disorders, or normal mental problems, something like normal depression and a normal reasonable mood change. Ang diferensya, important. So, paano din siya ma-identify kung sa mental ability at saka yung neuro. Yes. And also, we talk about saan ka maaaring konsulta, kumonsulta, and then kung sino, it's better to kumonsulta. So, gaano po ba kahalaga na pag-usapan yung mental health po? Sorry, sa English. How is it important to talk about your mental health? Okay. So, kasi if you have some mental health problem, and then if you feel na hindi ka gustong pupunta sa mental hospital, mental clinic because of some prejudice thinking na kasi if you go there, maybe the other people will see you parang sila ulo, so but it's better na if you really have the problem, and if you want to have difficulties, sometimes it's better to really consult with the psychiatrist or psychologist. Otherwise, your problem will be escalate, and then hindi na bumalik sa normal na mental health circumstances. So, just we talk about. And then in Japan, in these days, na wala nang prejudice na anymore. Dati, pareho sa Pilipinas na mga tao na takot pupuntang mental clinic. Pero ngayon, marami talaga ang mental clinic dito. Tsaka, kung meron talagang masyadong stress, and then the sleeping problem continues, we just go to the clinic, just like going to the
another health clinic. Para makahingi lang din ng gamot na pampatulog. Mm. Diba po? So, ayun po, ang napag-usapan ho namin kanina is yung ano din ho yung mga factors, yung kung ano yung mga issue na konektado doon, like yung sa sarili mo, tapos yung sa pamilya, sa karelasyon, sa kaibigan, tsaka sa lipunan po. Kasi nagkakaroon mo yun ng konektado sa sarili mo, at saka yung sa utak mo. So, ayun. Tsaka yung magiging importante, magiging role din po ng katulad ng pag kunwari medyo mild pa lang naman na is pwede pa din namang makipag-usap muna sa friends or sa family. Pero pag yung medyo parang hindi na po talaga kaya is yun na po yung pwedeng kumonsultan ho talaga sa mga mental clinic or kung ano talaga is sa mental hospital na. So kasi yung ibang tao ho kasi is nahihiya pa po silang mag-consult kasi nga iniisip katulad ng mga mindset ng ibang tao is pag bigla akong na-judge tayo na, ay, pag pumunta siya sa ganito is, ay, may ano siya, may sira siya ng ulo. So, ayun ho. So, dapat, minsan din ho is, maging open-minded din ho tayo sa ganong part. Kasi nakakatulong din ho talaga, nakakadagdag din ho yun na parang, kahit tulad ko ho is, kunwari, gusto ko hong maglabas ng stress ko sa tao, pero iniisip ko din minsan, ay baka ma-judge niya ako, ay baka hindi niya ako maintindihan. So if ever ganun mo is, yun, better kumonsulta na lang mo talaga sa professional po. So ayun. Then, kung hindi mo alam ng it's better na pupunta sa kung consult sa psychiatrist o hindi mo alam ng paano, maybe you can also consult with connect with the masayantahan, no? So, pag kunwari, katulad yung hindi nyo alam kung saan mag-kumontak or ano, pwede yung tumawag sa Masayang Tahanan. Anytime naman po pwedeng tumawag po sa Masayang Tahanan. FM YY from Nagata. FM YY. Ano po ba yung maiibigay nyong advice sa mga katulad namin nakaka-experience ng mga ganitong tungkol sa mental health po? Okay. So, mga Pilipino na nakatira sa Japan, so karamihan sa palagay ko, babae, so usually nasa pamilya, and then sa mga Pilipinas na paminsan mahiyain na to talk about my problema sa pamilya, nasa pamilya, like relationship with the asawa or kung may problema with the relationship with the mga bata. So, pero it's difficult na if you have the difficulty na hindi talagang difficult to solve only yourself, no? So, it's better to talk with some people who can support you, and then so wag kang mahiyain na I think na lahat tayo, especially na mga staff dito, talagang naintindihan ng staff na mga Masayang Tahanan, they know the difficulties, parang kasama. So it's better, please come to talk with them. So you don't need to talk from the first stage. Just come to talk, because the community is really important, because you cannot live alone, and then your family cannot live alone. So you are always your mental health also state is also resource to the other people, because you cannot be house only yourself. No? Kailangan po natin ng support. Yeah. And then sama-sama, tulong-tulong. That's really important. So please come to consult, not to consult even though, no? Just talk. But so please connect with the other people, other Filipinos, and then also if you have problem, there is many system like the government or local government can help you. But if you really feel parang hindi takot o hindi sanay sa papuntang sa public office, maybe you can come first to the Masayang Tahanan, so the staff will kasama sa iyo sa public office.
isa po ako sa dumalo ngayon. So, kasi po ako din ho is, ang masasabi ko is, ako din ho is may personal problem din ho ako. So, ang ginagawa ko talaga is, nakikipag-usap ako sa kaibigan ko. So, ngayon ho is, medyo mas naintindihan ko din ho yung tungkol sa mental health, kumbaga parang ako kasi is parang feeling ko lang, ay, depressed lang ako, ay, may anxiety ako. Pero ngayon po is, mas naintindihan ko po ito na, ay, itong level pala. Siguro ngayon is, may may personal disorder ako. So, yun po is, di ba? Ikaw, hindi. Kasi ganun po, kasi di ba, minsan parang, ay, feeling ko may depression ako, kasi ganito yung nararamdaman ko. So, yun po is, medyo naging mas naintindihan ko po. Tapos, yung kanina din ho na may mga dumalo din ho, is, nag-share din ho sila nung mga nararamdaman nila. So, kumbaga parang, ay, okay, mas naintindihan ko din yung part, yung, kumbaga kung ano yung pinagdaanan ko. So, importante din ho yung ganitong parang programa ho, para at least, hindi lang ho, sa sarili ko lang ho yung ako lang hindi naman magsasuffer din yung ibang tao, pero at least yung medyo gumaan din ho yung pakiramdam. So, sa mga taong katulad ko din ho, especially yung mga single mother po, is, for sure, next time ho, magkakaroon pa din ho yung MT ng ganitong programa. So, wag ho kayong mahiyang dumalo para at least mailabas ho yung mga bigat ng nararamdaman po natin. Tsaka, thank you po sa pagpunta. Thank you po. Kahit malayo pa po yung pinagmulan po. Thank you po. Hindi naman talaga ako lang ang tumutulong. Sa mga community, tumutulong sila, nag-discussion sila. Yun lang talaga tumutulong, kasama ng discussion. That's really helpful. Sa mga gusto pong kumonsulta or yung may mga pinagdadaanan na gustong maglabas ng sama ng loob, pwede ho kayong pumunta sa Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction sa sa 3-19-8 Yamamoto Dori Chuoku Kobeshi. So, pag ang bus, kung hindi niyo po alam yung lugar, ang bus is number 7 po at bababa po kayo sa Yamamoto Dori Yongchome. So, ang contact number din po natin is 078-862-6519. Ang consultation day po natin is on every Tuesday po from 12 to 5 p.m. po. Pero anytime po pwedeng mag-message po sa Facebook account or pwedeng mag-email din po tayo sa mt4philmoms@gmail.com.いらない命は一つもないよ。あなたが必要だよ。힘내자 Kobe FMYY，像是你的知心朋友。